Hi, good afternoon. Kumusta ang klase? This is my second day at masyadong marami na tayo naririnig ngayon at may ilan nagtatanong na rin sa akin. In fact, may isang nag-comment pa sa FB ko. So, gusto ko na magbigay ng comment. Hindi sa political side, sa spiritual side, especially as Christian. Paano nga ba tayo tutugon ngayon sa nangyayari sa Iran? Tatlong bagay dapat maging response natin. Number one, ay sabi ng Bible sa Matthew chapter 24, we can hear wars and even rumors of wars. Ito ay natural na nangyayari. In fact, politically speaking, ang war between Iran and Israel, same sa Israel and Palestine, yan ay matagal na talaga nangyayari. But sad to say, mailan, lumalabas na naman ngayon yung they try to connect all these things with their own interpretation sa Bible and prophecy na minsan nagkukos ng alarm at takot. In fact, may isa pa nagsabi ay rapture na raw, etc. One world government, etc. Hindi naman sa binabaliwala natin yung mga views, mga thoughts na katulad niyan. Pero tandaan natin, lahat ng ito ay mangyayari at bahagi ito actually ng sinasabi sa Bible, specifically sa Matthew chapter 24, na sinasabi, we can hear wars and even rumors of wars. Of course, we can never conclude whether this would immediately lead into the second coming of Christ or possibly, totally, has no connection at all. So, for us, of course, alam natin mangyayari at mangyayari yan. Second, pangalawa, kasi may dalawang possible abuse dito. Yung iba, naglabasa na naman mga fearmongers, mga prophetic interpretation, etc. The other side naman, walang pakialam, Wag naman. So, ang challenge din sa atin as Christian, we need to pray, That's the second thing. Kailangan ay maging handa tayo, maging vigilant, lalo na sa lahat na nangyayari. Wag dun sa kabilang side, sobra-sobrang pag-aalala, wag din naman sa kabilang side. Sobra-sobra naman na walang pakialam sa nangyayari. And of course, pinakamahalagang response na sign, take it as an opportunity to use this somehow, to share the gospel, especially the good news, the hope na sinasabi sa atin, especially sa Bible. So yun lang, especially in relation with the Iran and Israel conflict. Thank you very much.